nagawa ngayon, pinagkakaabalahan, pangangailangan para po doon sa mga naging biktima ng 7.8 magnitude na lindol. Makakausap po natin ang Provincial Information Officer ng Sarangani, si Miss Joanna Grace Lapore. Ma'am Joanna, good morning po. Si Peter Atrica dito sa Balita Patan. Magandang umaga mula sa panlalawigan ng Sarangani na nasa state of calamity. Sir Peter, Ma'am Rica. Good morning. Opo, Good thank morning, you very ma'am. much, ma'am. Ma'am Joanna, so ang latest report po ay 61 na po. I mean, from all the areas affected, ano po. Sa Sarangani po ba, as of now, meron pa po bang nawawala o yung unaccounted for? Opo, may missing persons po tayo na reported na nasa 15, 33 ang confirmed deaths at patuloy po ang ating search and rescue and retrieval operations. And ano po ang latest doon sa mga unfortunately nasawi po? Are they actually all accounted for, buried at nabigyan na po ba ng karampatang ayuda o tulong yung mga pamilya? Opo, umabot na po ng 33 confirmed deaths dahil po sa landslide, drowning at falling debris dito sa Sarangani Province at ang karamihan dito galing po sa Glan. At nakakapanlumo po na malaman yung mga pamilya na talagang yung iba ilang araw din po bago na retrieve ang kanilang remains dahil nga po sa pahirapan ng pagpasok sa mga areas dahil nga po sa landslide. Ang mga pamilya po ay nabigyan po ng tulong. May mga iba't ibang mga ahensya na po tayong bumisita para po personal na mapuntahan ang mga pamilyang namatayan na naging dahil sa 7.8 magnitude earthquake po na ito. Sir Peter and Rica, ang 57,843 po ang total families affected. Wow, ang Sa buong dami. probinsya ng Sarangani. At kasalukuyan, 428 families ang nasa evacuation centers po natin. May marami po din ang injured natin na individuals. Ang iba mga major traumatic cases na admitted sa ating provincial hospitals. Sa Sarangani Provincial Hospital sa Alabel at Sarangani Provincial Hospital sa Glan po. At dahil nga apektado din po yung mga hospitals natin, kinakailangan mag-set up ng tents at mga facilities doon po sa municipal grounds para matugunan pa rin po ang pangangailangan nating mga kababayan. Opo, ma'am, may mga na-landslide po, no? Tinitinan po namin yung mga video, may mga bitak-bitak din po na daan. May mga lugar pa po ba sa Sarangani na hanggang ngayon na hindi pa po natin naaabot at nakukumusta, ma'am? Meron pong mga areas na hindi pa rin po passable, lalo na po ang Alegado, which is one of the farthest barangays ng Glan. Hindi man po maabot ng by land, hindi pa po passable ang daan dahil sa landslide. Pero nagpadala po tayo ng tulong sa tulong po ng ating mga air assets ng gobyerno. May mga choppers na po, ilang trips na po ang pinadala doon para po maghatid ng food packs. So kahit hindi po siya possible by land, hinahanapan po talaga ng paraan na maabot natin ang ating mga kababayan na apektado ng lindol. Dahil sila po ang isa sa mga geographically isolated and disadvantaged areas po natin sa Sarangani. Pero hindi po natin pwedeng iwanan sila at hindi matugunan ng pangangailangan. Kaya nagpapasalamat tayo sa Philippine Air Force, sa OCD, sa DSWD, at sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapadala po ng tulong. Opo. Yung mga areas naman po na hindi possible dati dahil sa tulong ng DPWH ay naabot na po natin at unti-unti nakakapasok na po yung mga relief goods. Opo, kumusta naman po ang basic services ninyo, ma'am? Nag-restore na po ba lahat? Tubig, kuryente, yung Maskitelco po sa mga previously wala pong signal noon? Ang ang kuryente po sa Malapatan, unti-unti na pong nare-restore. May mga ilang areas na din po sa Glan pero hindi pa po totally and fully restored ang power sa munisipyo ng Glan at doon po talagang kailangan ng tulong. Dahil nga po sa pag-interrupt ng power, ang mga water refilling stations ay hindi nakapag-operate. Isa po yun sa naka-apekto sa water supply, ang drinking supply ng ating mga kababayan. Yun ang isa sa mga pangunahing binigyan natin ng pansin. Kaya nagpapasalamat tayo kasi may mga water tankers mula sa
munisipyo po mismo ng Maituma, one of the municipalities of Sarangani, na nagpadala ng water tanker na para may potable drinking water naman ang ating mga kababayan. At kasama rin po ng Red Cross, may mga areas din po na kung saan inayos po yung mga linya ng tubig, yung mga pipes para ma-assure na meron pang flowing na tubig. Yun po ang isa sa mga pangangailangan kasi dahil pag wala yung power, apektado din pati yung interconnectivity. Meron po tayong mga telco na nagbigay po ng tulong na from cellphone to satellite. Kaya nakakatanggap na rin po ng tawag. At sa tulong po ng DICT, may mga Starlink po na i-provide sa ating emergency operation centers at yung sa ating mga MDRMC na needs po sa GLAN. Kaya somehow po merong connectivity. Pero yun lang ang challenge lang po talaga. We're expecting that in the coming days, mas marami pa po talagang reports of mga injured and casualties dahil nga po yun pa lang na nare-restore. Ngayon pa lang nare-restore unti-unti ang essential services sa Sarangani province. Opo. Ma'am, dun sa mga lugar po na parang may totally damaged or totally destroyed po na mga bahay, ano po ang plano ng local government dito? Will they be relocated to a different settlement, ma'am? Sa ngayon po, ang tinututukan pa po muna ngayon is the relief and relief operations po. Ang sa recovery phase naman po, tinitingnan po kasi yung extent po ng damage sa ating mga houses have yet to be fully accounted for po. Kasi as of now po, ang nasa datos po natin, Sir Peter, Mamarika, nasa 17,854 ang partially damaged, while 5,565 ang totally damaged. So far, ang naitala po sa atin, 23,419 total number of damaged houses na. So imagine the massive damage nitong earthquake na to. Wala pa po yung galing sa ibang mga barangay na include dito. Yeah. So with that damage po, talagang mahaba-habang usapan pa po ito kung paano ang magiging recovery and yung para naman po na maayos na po ang itong pagtugon sa mga damages po sa pamamahay. And that is of course aside from the educational infrastructure impact, pati na rin sa ating public and community facilities na massive din po ang impact nito. Medyo nakaka-shock at nakakapanlumo po itong mga affected. Oo, itong mga numero na inyong binabanggit, Ma'am Joanna, at more than 17,000 yung partially damaged na mga bahay, over 57,000 families ang affected, 428 families nasa evacuation centers. Do you feel po the government agencies are doing enough para po ma-address ito, or are we approaching some level of a humanitarian crisis, ma'am? Kaya nga po na-declare po agad na state of calamity ang Sarangani dahil nga po sa massive impact nitong 7.8 magnitude earthquake. At nagpapasalamat po tayo, Sir Peter, Mamarika, dahil ang DPWH, DOH, DSWD, the secretaries themselves visited Sarangani province right away. At sa ngayon po, kasalukuyang nasa Sarangani po ang ating Pangulong Bongbong Marcos para siya mismo ang makapag-assess, makita niya for himself kung ano po yung sitwasyon ng Sarangani province. So sa tugon po ng ating national government, kasama na rin ng iba't ibang mga ahensya, nakikita po namin na Sarangani is not alone. We are without help, no? So we are not without help. That's what I'm trying to say. Hindi po kami nag-iisa kasi ramdam po namin ang bayanihan. Marami pong humanitarian efforts. In fact, ang Peace Winds, which is a Japanese group po na talagang matagal nang tumutulong sa ganitong klaseng mga sakuna, ay pumunta na mismo sa Sarangani para magdala ng tulong. Iba't ibang mga ehensya, ramdam po namin ang suporta din po ng karatig mga bayan at ng mga iba pang mga probinsya. Sultan Kudarat nagpadala po agad, ang BARM, ang Maguindanao, nagpadala po ng agarang tulong. Opo. And
kung mabanggit ko lang, Sir Peter, Sige po. Mamrika, ang infrastructure damage nito includes even the educational infra. Imagine po, 94 schools totally damaged, and that equates to 617 totally damaged classrooms. And hindi pa po dyan kasali yung mga major damages and minor damages, which is almost, if not more than 300 schools na affected. And about 1,700 na classrooms ang may mga major and minor damages. Opo. So imagine po ang impact sa pag-aaral ng ating mga estudyante. And it happened during the flag ceremony. So Yes. maliban po sa infrastructure damage, we are looking into the mental health aspect of That's right. the children of Sarangani. Kaya nga po, Sir Peter, Ma'am Rica, if you would allow me, nananawagan po kami maliban sa aming pangangailangan ngayon kasi ang tubig, ang pagkain natutugunan na, ang fuel natutugunan dahil passable na po. Pero maliban sa mga banig, yung mats, jerry cans at tents na pangangailangan sa ating mga evacuation centers, nananawagan po kami sa mga organizations na nagsispecialize sa pag-conduct ng mga stress debriefing, yung para po sa psychosocial intervention na kailangan ng ating vulnerable sectors. Opo. At naunawaan po natin yan. And I'm sure siguro the DOH, at saka yung ibang mga hospital dito sa Maynila, sa Metro Manila, siguro pwedeng magkapit-bisig para magpadala ng mga representatives sa Sarangani. Pero one last question na lang po sa akin. Speaking of mga medical and psychological help, yung mga ospital po ba dyan are fully operational na po? Meron ng power, etc.? Ang power po sa GLAN is not fully restored po. Kaya nagre-rely po sa fuel ng mga Generator. generators. Generators. Pero Sir Peter, nagpapasalamat tayo kasi po ang DOH through the Cotabato Regional and Medical Center, nagpadala po sila ng medical team sa GLAN. Nag-set up po sila ng specialized emergency field facility para ma-reinforce ang ating local healthcare services. At isa po to sila sa mga Philippine Emergency Medical Assistance Team na para siyang specialization po talaga nila. Nag-set up po sila sa GLAN School of Arts and Trades kung saan ang mga pasyente po natin ng Sarangani Provincial Hospital sa GLAN ay na-relocate dahil nga po ang hospital building nakasustain po ng structural damage. So nagpapasalamat tayo dahil doon meron po itong parang level 2 medical facility na rin po itong sinet up nila. Sila rin po yung mga tumulong during Typhoon Odette. So specialization po talaga nila yung disaster deployment. Meron po tayong para sa mga cases na on-site na may mga surgeons po tayo, OB, radiologists na nandoon. Kaya sa pakikipagtulungan ng DOH, natutugunan po yung pangangailangan natin. And we need more help actually. Kasi po sa intensity 7.8 na ito, magnitude 7.8, iba talaga po ang naging epekto. So nagpapasalamat po kami sa lahat ng tulong. Opo. Ma'am, finally, before we let you go po, we'll give you time para po sa mga pangangailangan pa po ng Sarangani to ask po for help from all those na nakikinig sa atin and also from the national government. Go ahead, ma'am. Ang Sarangani province po ay nasa state of calamity. At ibang ang level po talaga ang impact nito, hindi lamang sa infrastructure, kundi sa pangkabuhayan ng bawat sarangan. Maraming mga negosyo ang apektado. So we need all the help that we can get from every private and public organizations, even from government and non-government organizations. Panalangin po. Patuloy niyo pong ipanalangin ang Sarangani Province kasama ng aming responsible official na si Governor Roel Pacquiao at lahat ng mga opisyalis because we are doing what we can on the ground but we need all the help we can get from you. Sarangani needs your help. Mapabanig man yan, jerry cans, tents, food packs, and even organizations na pwedeng magpadala ng merong specializations sa psychosocial interventions. We would gladly receive that with grateful hearts po. So maraming salamat po sa inyong tulong. Maraming salamat din po sa pagpapaabot sa ating mga kababayan kung ano pong sitwasyon ng Sarangani Province.
At Salamat, Ma'am maraming Joanna. salamat Ingat po po sa kayo. inyo at sa lahat ng mga magigiting na mga tao at organisasyon na tumutulong sa Sarangani. It will take, I Opo. think it's not an exaggeration, ma'am, it will take not only months but perhaps years para maging normal na muli ang Sarangani. Pero wag po tayong bibitaw at sama-sama, tulong-tulong. Opo. Makakaahon din. Ma'am, you've been a very, very effective spokesperson po and we appreciate your time. Salamat, ma'am. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po. God bless you. Ma'am Joanna Grace Lapore, Provincial Information Officer po ng Sarangani at ngayon, nararamdaman na natin kung gaano katindi yung tumama. At sabi nga nila, it's almost utter devastation. Sarangani pa lang po ito. We're talking of 57,000 plus families affected, 428 nasa evacuation center pa rin, 17,000 po mahigit ang partially damaged na mga tirahan, 13,000 ang talagang wala na, giba na. What can we do? Yeah, ito yung mga moment partner na sinasabi natin. Alam mo yung nababasa ko lang to sa libro parang everything's time stopped for me.